Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Yan. Ngayon po ay ating pong pag-aaralan ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. At tayo po ay magbubulay-bulay ng kanya pong mga salita. Yan, ito pong ating pag-aaralan, ang lihim na lugar ng panalangin. Ito pong Psalms 91 verse 1, ang ating pong pinaka-text. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo at aming idinadalangin ang aming pag-aaral dito sa Psalms 91. Ang lihim na lugar ng panalangin, tulungan niyo po kami o Diyos na masumpungan namin ang lugar na ito upang patuloy kaming makapanalangin sa inyo ng taimtim. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin at pagkalooban niyo po kami ng karunungan na nagmumula sa inyo upang aming magawa ang inyong kalooban at hindi po sa amin. Salamat po sa pag-ibig po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito sa Psalms 91 verse 1, siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng kapangyarihan. Yan. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ang tanong na lang dyan saan ba yung lihim na lugar na ito na tayo ay makakapanalangin sa ating Panginoong Diyos? Sabi po sa mga makalangit na dako, ang daan patungo sa trono ng Diyos ay laging bukas. Hindi kayo laging nakaluhod sa panalangin. Ngunit ang inyong tahimik na mga kahilingan ay maaring patuloy na umakyat sa Diyos para sa lakas ng patnubay. Narito ang sinasabi ng ating pong devotional. Ang panalangin ay hindi laging nakaluhod. Yan. Pwede rin naman palang nakatayo. Pwede rin naman palang nakaupo. Actually, yung pagluhod sa panalangin, yan yung ginagamit during pastoral prayer. At pwede rin naman sa loob ng ating kwarto. But of course, hindi tayo po pwedeng makapanalangin ng nakaluhod kung tayo ay nasa bus o nasa jeep, di ba? Ang tawag na sa iyo doon, mapagpaimbabaw na ka na. Dahil pinapakita mo sa mga tao na nanalangin ka, di ba? Mapagpaimbabaw ka na pagka ganun, para ka ng Pariseo. Magandang panalangin, pwede ka makapanalangin sa jeep, taimtim lang. Kahit nga nakadilat yung mata, pwede ka manalangin, basta maraming mga tao di ba? Basta nakafocus ka sa Panginoon, yun lang naman yun pagka kasi nakapikit, nakafocus ka Pero kung kaya mo mag-focus na nakadilat ang mata mo, lalo sa mga public places na kinakausap mong Panginoon. Ako habang nagdadrive. Kaya lang nga naman pumikit ka, habang nananalangin ka, nagdadrive ka kung mabangga ka, di ba? O kung pwede ka manalangin, pwede mong kausapin ng Panginoon. Kahit na ikay nagdadrive, yan ang sinasabi dito. Yun yung naintindihan ko dito mga kapatid. Sabi dito, ang panalangin natin ay maaring patuloy na umakyat sa langit. Yan. Sabi pa dito, kapag natutokso, gaya ng gagawin mo, maari kang tumakas patungo sa lihim na lugar ng kataas-taasan. Ang kanyang walang hanggang mga bisig ay nasa ilalim ninyo. Lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng espesyal na paanyaya at naghihintay siya ng natanggapin tayo sa kanyang silid. Tanggapan. Maari tayong matanggap sa pinakamalapit na pagpapalagayang loob at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yan. Kailangan tayo ay lumapit sa ating Panginoong Diyos. Under His arms, tayo ay kanyang lilimliman. Tayo ay kanyang gagabayan mga kapatid sa kanyang pagpapatnubay sa atin. So yan po ang pangako dito sa ating pong devotional. Hindi tayo i-itchap pwera ng ating Panginoong Diyos. Nandiyan yung ang kailangan lang natin gawin ay dumalangin sa ating pong Panginoong Diyos. At natitiyak natin na kapag tayo saan lugar na tayo naroon ay ang Panginoon ay handang sumagot sa atin. Ibig sabihin, itong naintindihan ko dito mga kapatid, na secret places o secret lugar sa pananalangin mga kapatid ko ay hindi ito isang lugar na kailangan mong puntahan. Yan, lumipat tayo para medyo maliwanag mukha natin. Hindi yan yung lugar na secret place yung lugar na yun. Pupunta ako doon. Magiging tourist spot pa yun Ibig sabihin dito ay naiintindihan kong lihim na lugar ng panalangin. Kung saan man tayong dako,
at tayo'y nananalangin, lihim na lugar yun. Basta tayo nananalangin na walang ibang nakaririnig, kundi tayo lang, kasi secret nga di ba? Pag naririnig ng iba na nananalangin ka, hindi na secret yun. Yung secret, yung lugar na ikaw lang yung nakakarinig at ang ating Panginoon. Yan. Walang definisyon kung anong lugar, mga kapatid ko. Basta't nakikipag-usap ka sa Panginoon, ikaw at ang Panginoon lang nakakarinig, yun ay secret place na sinasabi dito. Manalangin ng may mapagkumbabang puso. Ayan, kasama yan sa secret place. Mapagkumbabang puso. Madalas hanapin ng Panginoon sa panalangin, sa lihim na lugar, nag-iisa. Ayan, nakikita ng mata si Jesus at tainga ay nabuksan kay Jesus. Ibig sabihin yung lihim na lugar na ito talagang panalangin na ikaw lang nakakaalam na ikay nananalangin sa Panginoong Diyos sa mga oras na yun. Mapagkumbabang pusong panalangin. Bakit? Meron bang panalangin na hindi mapagpakumbaba? Meron. Merong panalangin na mapagmataas na sinasabi, Panginoon, ito yung nagawa ko. Dinggin mo yung panalangin ko kasi marami ako nagawa para sa inyo. Kahambugan na panalangin yan. Dapat mapagkumbabang panalangin na Panginoon, hindi ko karapat-dapat dito sa prayer na ito. Hindi ako karapat-dapat para dito, pero tulungan niyo po ako, Panginoon. Di ba? Yun ang pinaka mapagpakumbabang panalangin. Lumalabas ka mula sa lihim na lugar ng panalangin upang manatili sa ilalim ng anino ng makapangyarihang Diyos. Ang mga tukso ay dumarating, ngunit ikaw ay nagpapatuloy ng malapit at higit pang mas malapit sa tabi ni Jesus at tumahawak sa kanyang kamay. Pagkatapos ay magkakaroon ka ng masaganang karanasan na nagpapahinga sa kanyang pagmamahal at nagagalak sa kanyang awa. Ang mga pangamba at pagkalito at mga alalahanin ay nawala at nagagalak ka kay Jesucristo. So yun ang pinaka-the best doon, mga kapatid, no? Yung pong pangamba mo ay nawala, yung problema mo ay nawala at nagiging masaya ka na habang kinakausap ang Panginoong Diyos. Yun ang ibig sabihin na nasasanay na tayong manalangin sa Panginoon. Nagiging masaya na tayo. Yan, nagiging masaya na tayo sa panalangin. Hindi na nagiging burden o hindi na nagiging alalahanin pa yung panalangin, kundi nagiging masaya na tayo, nakasasanayan na natin yung manalangin sa ating Panginoong Diyos kapag tayo may problema. No? Yung aking definisyon ng panalangin na lihim, yun yung panahon ng quiet hour na ikay nagmumuni-muni, walang inaalala, kundi ang ating Panginoon nakafocus yung ating pong pag-iisip sa Kanya. So, ang pinaka-the best, magalak tayong kausap ang Panginoong Diyos. Kasi nga naman nakakatamlay naman kung nakikipag-usap tayo sa Panginoon, malungkot naman tayo, di ba? Malungkot naman tayo nakikipag-usap sa Diyos. Ano ba yun? Ang kausap natin, hari ng mga hari, kaibigan natin, ama natin, sabi sa banal na kasulatan. Ang kaluluwa ay mabilis na marinig ang tinig ng Ama at ikaw ay makikipag-ugnayan sa Diyos. Lahat ng kritisismo ay pinatapon. Lahat ng paghatol sa iba ay pinalayas sa kaluluwa. Paano mo maririnig ang ating Panginoong Diyos? Diba? Naririnig tayo ng Panginoon sa panalangin natin. Pero paano natin maririnig ang Panginoong Diyos? Yun na isa pagbabasa ng banal na kasulatan. Yan. Yung mga quiet hour, mga kapatid, yung secret places, yun yung panahon na ikay rin nakakapagbasa ng banal na kasulatan at nakakapanalangin ka ng sarili. Yan yung secret place na sinasabi. Yan. Nakikipag-ugnayan ka sa Panginoong Diyos. Diba? Naririnig ka ng Diyos, naririnig mo ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan na pagbabasa natin. Yan ang pinaka-the best. Kasi yan ang gusto ng ating tagapagligtas. No? At kapag tayo ay nakikipag-ugnayan sa Panginoon, yung pag nahatol natin sa ibang mga tao, kasi pag sinabing kaluluwa po, take note, ay pag sinabing kaluluwa, ay tao yan, katulad, tayo yun. Kaluluwa, pag sinabing kaluluwa, person, pag sinabing kaluluwa, mga kapatid. So kapag tayo ay nakipag-ugnayan sa Panginoon, yung paghatol natin sa ibang tao o sa ibang kaluluwa na katulad po natin, nawawala. Napapalitan ng pagkaunawa, ng malawak na pagkaunawa, napapalitan ng pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Kay Jesucristo ay may mabangong samyo ng karakter. Naroon ang paglinang ng pagkamaharlika ng karakter, ng pino at kadilisayan, sapagkat sa pagtingin ay makikita sa iyo
ang larawan ni Kristo. Kapag ka pala tayo nagkipag-ugnayan sa ating Panginoon, nandoon yung karakter, nandoon yung bango ng karakter ng ating Panginoong Hesus. Kasi nga, kung sino ang pinakamabait dapat na tao sa balat ng lupa, yung mga nagbabasa ng Bible, yung mga nananalangin. Pero minsan, kinatitisuran yung mga nagbabasa at nananalangin sa Panginoon. Minsan kasi nakikita na yung sarili, hindi na sa ang Panginoon. Oo, maraming ganun. Nagbabasa ng Bible pero ang nakikita ay ang sarili at hindi ang Panginoong Diyos. Totoo yan. Kaya be careful mga kapatid. Kasi si Satanas nagbabasa rin ng Bible yan. Pero ang problema, na itataas niya yung sarili niya, hindi ang ating Panginoong Diyos. Kaya hindi tayo dapat gumaya. Kapag tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, na itataas ang Panginoong Diyos. Kapag tayo nananalangin, na itataas ang ating pong Panginoong Hesus. Na itataas ang ating Panginoong Hesus. At sa ating presensya mga kapatid, sa ating buhay, makikita, maaamoy yung pong karakter ng ating pong Panginoong Hesukristo. Mga anak ng Diyos, mga anak na babae ng Diyos, dapat tayo maging katulad niya. At sa malapit na relasyong ito sa Diyos, ay tumatanggap tayo ng kapangyarihan at kaloob ng langit upang magawa natin ang mga gawa ng Diyos. Yan. Ano po ang dapat natin gawin? Dapat tayo maging katulad niya. Hindi katulad na maging Diyos, mga kapatid, kundi yung karakter ng Panginoong Hesus na palaging nananalangin. Yan. Yung po yung ibig sabihin. Hindi yung katulad ng itinukso ni Satanas kay Eva na magiging katulad ka ng Diyos. Hindi ganun, mga kapatid. Maging katulad niya sa karakter. No? Sa nakasanayan na panalangin. Yan. Sabi dito, kinote yung 1 John 3:2 na ang sinasabi dito, no? Hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya. Ano po yung pagiging maging kaanib ng maharlikang pamilya? Sabi dito, tayo'y magiging katulad niya. Saan? Sa karakter at syempre sa magkaroon din ng buhay na walang hanggan katulad ng ating Panginoong Diyos. Pero hindi tayo yung Diyos, mga kapatid, kundi ang Panginoong Diyos. Hindi tayo yung parang magiging Diyos din. Hindi. Tayo ay magiging anak ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay babaguhin ng Panginoon. Mortal tayo na magiging immortal katulad ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Diyos. But that immortality ay nakadepende sa ating Panginoong Diyos. Na kung tayo humiwalay sa Panginoon, yung immortality na yun, pwedeng mawala. Dahil ang Panginoong Diyos ang nagbigay niyan. Ang kailangan natin dumepende sa Kanya. Hindi yan ticket ng Panginoong Diyos na kapag nandun ka na sa langit, hindi mo na kailangan ng Diyos kasi nandun ka na sa langit. Hindi ganun, mga kapatid. Total dependence yan sa Panginoon forever. Kaya dito pa lang sa lupa, kailangan tayo ay mag-practice na dumepende sa ating pong tagapagligtas. Dahil sa gayong pag-asa, ang gayong relasyon sa lahat ng dakilang posibilidad, ay hindi ba dapat na maunawaan ng ating pananampalataya ng higit pa kaysa rito? Hindi ba dapat tayong mabigyang inspirasyon ng pag-asa at tapang na hindi mabibigo o manghihina ng loob sa anumang hirap? Sabi dito, mga kapatid, sa pamamagitan nitong pag-aaral natin, dapat ang ating pong pananampalataya, yung pag-asa po natin ay lalong umaangat. Bakit? Kasi nga, tayo babaguhin ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Yan. Sa kanyang pong muling pagbabalik, babaguhin niya tayo. Bibigyan niya tayo ng immortality. Bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan na nagmumula sa kanya. Ang kinakailangan lamang ay lagi tayo nakaugnay sa ating pong Panginoong Diyos. Yan. Sa pamamagitan nito, tayo ay ma-inspired palalo na lumapit sa ating Panginoong Diyos. Kasi ibig sabihin, mga kapatid, hindi nawawalan ng kabuluhan, hindi nawawalan ng price, hindi nawawalan ng epektibo yung panalangin natin, kundi epektibo yan, mga kapatid ko. Yan ay pasok na pasok hanggang sa kapanahunan natin. Ibig sabihin, yung panalangin natin, hindi nawawalan ng saysay, kundi napakahalaga ng ating pong pakikipag-ugnayan sa Panginoon kasi naririnig ng Panginoong Diyos at yung lahat ng ating mga kahilingan na kagalingan sa ating buhay, lahat ng yan ay diringgin totally ng ating Panginoon sa ikalawa niyang pagbabalik. Kaya sabi dito sa 91 verse 1, ang paalala dito, siyang naninirahan sa
tirahan ng kataas-taasan. Sino yon? Ang ating Panginoong Diyos ay mananatili sa lilim ng kapangyarihan. At ang pinakamaganda dito, kung tayo nasa Panginoon, tayo ay nililiman ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, under His wings, no? Tayo ay protected. Di ba alam niyo yung kung nag-aalaga kayo ng manok, yung mga sisiw doon, nasa kanyang ilalim ng pakpak niya. Kapag nasa ilalim ng pakpak niya, hindi yan makukuha ng kahit sinong pusa, no, ng kahit sinong daga, dahil protected yan ng ina. Yan. Pagka wala sa wings niya, ay maaari madakma ng pusa. Pero pag nasa ilalim ng pakpak ng inahin, hindi yan makukuha ng anumang mabangis na hayop. Di ba? Lalaban at lalaban yung nanay. So ganyan po mga kapatid, under His wings. Kapag ka nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, pag nasa ilalim tayo ng pakpak ng Panginoon, protected tayo, hindi tayo maagaw ng kaaway, mananatili tayong buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa umaga na ito, tayo po ay mananalangin na muli at tayo ay patuloy na lalapit sa ating Panginoong Diyos. Sa ating po mga prayer requests ay patuloy natin idalangin ang papalapit na pangangaral natin. Ngayong April 1st week, diyan po sa Tabacaw. At marami ang mga tao, marami mga kaluluwa ang mapabalitaan ng mabuting balita. Ayan. At yung po mga ating po mga interest diyan sa pamamagitan ng mga pagtitest ng blood sugar, idalangin natin. At yung mga sponsor natin na nag-aabot para doon sa budget sa blood sugar test, ay salamat po sa inyo. Sa mga bumili ng turmeric, salamat po sa inyo. Yun ay napupunta doon sa ating ministry diyan po sa Tabacaw Church Planting Site. So pagpalain tayo ng ating Panginoon. Pakinggan na po natin ang awit papuri sa ating Panginoon at sa panalangin sa pangunguna ni Brother Melvin Villasano. God bless po sa inyo pong lahat at mabuhay tayo sa kabutihan at biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. Choices you make, so take care what you do, be aware where you go. Your heart is in your hand. Give your heart to the Lord, He'll take care of it. All your fears and tears, your emotions, your cares, in His hands you're assured. You can count on His word. Trust your heart to the Lord. If your heart has been broken too many times and life is so bad, you just want it to end, it's time that you say a word up to heaven, putting your life in His care. Give your heart to the Lord, He'll take care of it. Every tears and fears, your emotions, your cares, in His hands you're assured. You can count on His word. Trust your heart to the Lord. God is the answer. He's all that you need. He will hear you. He is near. Give your heart to the Lord. He'll take care of it.
His hands you're assured, you can count on His word. Trust your heart to the Lord. Trust your heart to the Give your heart to the Lord, mga kapatid. Sa paanong paraan? Sa panalangin. Sa panalangin pa rin, ano? Nauwi pa rin sa panalangin. Kaya salamat, Pastor. At inyo ipinaalala uli sa amin sa tulong ng Banal na Espiritu ang lihim na lugar ng panalangin. So walang lihim, ano? Kahit saan pwede. Kahit nakaupo, nakatayo, naglalakad, nagdadrive, pwede. Para sa akin, para sa akin lang naman. Ewan ko kung sa inyo ay ganoon din. Ang lihim, isa sa mga lihim na panalangin, hindi ko sinabing ito lang, isa sa mga lihim na panalangin ay yung panalangin na nasa ating puso. Yung tunay na nagmumula sa ating puso. Kasi may panalangin na nasa isip lang, wala sa puso. Ano yun? Yung bang hindi mo talaga seryosong pinapanalangin ng isang bagay. Nasa isip lang. Iba yung nasa puso, talagang rubdob na panalangin. Yun ang lihim na panalangin. At sa mga status ng ating pamumuhay ngayon, dahil tayo ay mga makasalanan, mayroong isang illustration. May 3 tao naglalakad. Tayo yung nasa gitna. Yung nauuna sa atin. Magkakasunod yung 3. Yung nauna sa atin, yung si Satan. Sinusundan natin siya dahil tayo makasalanan. Pero mayroon sa likod nating isa pa. Sino yung sumusunod sa atin? Si Jesus yun. Hindi tayo iniiwan. Kahit na makasalanan tayo, kasunod pa rin natin, ano? Tapos, pag natuklasan natin yung lihim na lugar ng panalangin, ibig sabihin, willing na tayo mag-U-turn. At sa ating pag-U-turn, yung nasa likod naman nangunguna lumalakad, si Jesus yun. Siya naman yung ating susundan. So, diba? So, yan ang lihim na lugar ng panalangin. Yung nasa ating lihim na nanggagaling sa ating puso, yung panalangin. Ano po? Salamat sa magandang lesson ngayong umaga na ito. Naway ating matuklasan ang kanya-kanyang lihim na lugar ng ating panalangin. Ano po? Panalangin. Sana ay tayo lahat ay mag-U-turn, ano? Dahil masarap na mag-U-turn at si Jesus ay mangunguna sa ating buhay. Good morning po sa inyo lahat. Good morning si Sister Janet Gatmaintan. At sinapasama po sa prayers na ang Holy Spirit ang makasama ko sa gabay sa naiwang pamilya ni Jennifer Eusebio. Bigyan ako ng karunungan na galing sa Diyos. Ipakilala sa kanila ang pag-ibig ng ating Diyos na may lalang. Opo, si Nanay Nerissa ang gagabay doon sa mga naiwang mahal sa buhay ni Sister Jennifer Eusebio. Ano po? Ang ganyang panalangin ay tunay na marubdob na gagaling sa puso. Isa sa lihim na panalangin, ano? Huwag kayo mag-alala, Nanay Nerissa. Kayo ay gagabayan ng Panginoon. Dahil maganda yung inyong motibo, kalooban ng Panginoon yan. Pag-pray natin yan. Patuloy po natin pag-pray, brother ko na sa ospital. Sige po. Si Brother Onofre Acuevas. At tatay ni Dandrip. Sige po. Salamat po sa inyo. Napakagandang mensahe sa umagang ito. Purihin po natin ang Panginoon, sabi ni Sister Vilma. Ayan, at ating ipanalangin ng ating bawat isang na tayo ay matuklasan natin ang lihim na lugar ng panalangin. Let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na muli nyo kami binigyan ng panibagong buhay, kalakasan, panibagong pag-asa. Sa lahat, salamat po sa pagkakataon na kami maaalala namin, ma-remind na mayroong isang lihim na lugar ng panalangin na kung saan ito ay matatagpuan din naman sa aming puso, na ang aming pananalangin ay seryoso, na sa aming puso nanggagaling di lamang sa aming isipan, at naway sa aming paglakad kayo ang aming sundan at hindi ang kalaban, upang sa ganun ang aming pagbabago ay maging patuloy na maging matagumpay
at kami kasama ninyo makapasok sa loob ng kaharian ng langit, hindi sa pintuan lamang. Salamat sa mga gabay at patnubay na kami ay inyong sinasamahan. Patuloy na ramdam namin ang inyong pagmamahal, bagaman sa kabila na kami hindi karapat-dapat, nariyan kayo para handa para abutin ang aming mga kamay. Salamat po sa inyong mga biyaya at pag-ibig. Sa pagpapatuloy na namin isama sa kapatiran sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. Patuloy kaming samahan sa aming maghapon na ito, ilayo sa anumang kapahamakan. Sa aming mga gawain ay kami ay bigyan ng lakas ng pangatawan at karunungan sa pagdesisyon sa bawat sandali. At kayo din ng mga nagtatravel, ingatan po kami, ilayo sa anumang aksidente sa daan. At ang mga nag-aaral na aming mga anak at ang mga nagtatrabaho na aming mga mahal sa buhay, at gayon din yung mga nasa malayo sa aming lugar na nagtatrabaho, ay sila po ay nyo rin naman bantayan. Naway kanila rin matuklasan ang lihim na lugar ng panalangin, at sila ay patuloy din naman kasama po natin na sumasampalataya, naghahanda sa nalalapit ninyong pagdating. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Brother Eric Miligrito na nasa ospital. Patuloy siyang hipuin na yung mapagpagaling na kamay. Kasama na rin ang tatay ni Brother Danreb at yung kapatid ni Sister Nimpa na si Brother Onofre Cuevas, nasa ospital pa rin. Ay patuloy po silang kalakasan ng aming dalangin sa kanila, kagalingan at fast recovery. Sinasama rin namin patuloy si Ate JJ Tinio Reyes na meron din karamdaman pangkalusugan, ay patuloy niyo nawa siyang hipuin na yung mapagpagaling na kamay. Kanina din si Sister Estrella Gragasin sa kanyang operasyon, ay siya po yung bigyan ng malakas na pangatawan at resistensya, ipagkaloob po sa kanila ang kanilang mga kahilingan ayon sa inyong kalooban. Kaya din sa ang mga gawain na papalapit sa aming lugar, kasama na rin ang street evangelism at gawain sa Tabacao sa first week of April, ang Area Sport Fest at ang iba pang mga, at kaya din ang aming gaganaping district family camp ay aming po nilalapit po sa inyo dito sa sunod na buwan. Ay nawa ang inyong kalooban ng masunod at hindi ang sa amin, at kami ay ma-bless sa aming gagawing pagiging banding nito ng bawat isa, at kayo ang aming mga kasama sa aming paglalakbay, at makita namin ang lihim na lugar ng bawat isa sa pananalangin. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang iba pang may kahilingan sa mga oras na ito. Ang family ni Sister Ana Roosevelt Tolentino, ngayon din ang kanyang kalusugan, ay inyong pambantayan at ng kanilang pasasalamat sa araw-araw na inyong binibigay na pag-asa sa kanila. At gayon din ang gold sa mga anak ni Sister Medin Peligro Cotao na sina Ara and Cory, ang family ni Ate Milen kasama na ang kanyang mga anak. At apo ay kayo po nawa ang patuloy na humipo sa kanila, ang Holy Spirit ang patuloy na humipo at sumama sa kanila sa anumang kanilang gawain sa bawat araw. Kalusugan din sa family ni Sister Rose Cruz Encarnado, family ni Sister Tang de la Cruz, at ang pamilya ng bawat isa na nakikinig ngayon. Kasama din namin sa mga Bible students sa aming nasasakupan, si Brother Conrado Generoso Cando, naway one day matanggap niya ang aral at yung kamay na iniabot sa kanya, at sama-sama sila ng kanilang buong pamilya na magbalik, magtiwala, sumampalataya at sumamba sa inyo. Ngayon din ang family ni Mike and Martha Mamaril, Tata Cesar Heidi De Leon, kasama na sila Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Harold. Ngayon din si Annie Eusebio, Patrick Eusebio Pascua, si Nicole Pascua, si Trixie Pascua, na may magpatuloy sila sa pag-aaral ng Biblia at makita nilang katotohanan at maramdaman nila ang pagmamahal na inyong inaalok sa kanila, at sa huli tumanggap sila sa inyong iniaalok na kaligtasan at buhay, at makasama namin sa paghanda sa nalalapit na inyong pagdating. Ganyan din sina ang mga Bible students sa Tabacao, San Antonio, at ang mga kapatiran sa San Leonardo, Kawayan, Bugtong. Amin dinadalangin ng dalawang simbahan na ito na patuloy na maging matatag ang kapatiran
sa anumang pagsubok na tumating sa kanilang buhay, sa aming buhay, ay kayo pa rin ang aming piliin para kami ay magtagumpay kagaya ng inyong pagtatagumpay dito sa lupa. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng mga recovery ng mga nagpapagaling naming kapatid na sina Pastor Alex Rigor. Kalakasan din ang aming dalangin kay Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Tatay Pentong, Kuya Mike. Ay patuloy na kalakasan ng aming dalangin sa kanila. Kuya Jerry Borbon, Ma'am Sheila Kasamurin, si Sister Estrella Gragasin sa kanyang operasyon ay ang aming dalangin ay kalakasan ng kanyang resistensya at pangatawan. Kaya din ang kagalingan sa karamdaman ng Sister Erica Eli Santos Rivera. Kasama na rin si Sister Tina Santos at si Melo Jane Ronas Tibayan at Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, si Baby Josiah, si Sister Adele, si Tatay Carlito Tomas, Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, ang mga parents ni Pastor Nelvin at Limong Karin, gayon din si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Marites Loreto, Ding Bautista, si Pinillo Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wenty, si Sister Percy, si Sister Risa Enrique, Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Muntigamboa, si Marilita, si Dayan, si Sister Pichi, na patuloy na nagtitiwala po sa inyo, ang pamilya na Renato Santos, Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, Precious Cabasog, si Precious Gorquina, si Arisi, si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Mga kapatiran po na ito ay patuloy namin nilalapit sa inyo. At ang iba pang din namin nabanggit, alam namin na kayo inariyan gumagabay sa amin at naway ipagkaloob ang aming kahilingan ayon sa inyong kalooban at din ang aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Muli, good morning po sa lahat at patuloy na ating ibigay ang ating puso kay Jesus. At ang ating lihim na panalangin ay palagi nating hanapin sa araw-araw, hindi lang isang beses. Kaya good morning po sa lahat. Good morning po dyan sa iyo, Sister Gina Olivas, at sa iba pang mga hindi ko nabati kanina, Sister Tito Salvado, Sister Janet Salvado, ayan si Candes Valle, siya po si Sister Janet, at sa lahat ng iba pang mga nandiyan sa background, magandang umaga po sa inyo lahat. At patuloy tayong maging matatag sa anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Alam natin nandiyan si Satan patuloy na nangunguna sa atin, pero nandiyan din naman si Jesus harap sa likod natin. Mag-U-turn lang tayo maya at siya na yung nauuna, hindi na yung kalaban. Ayan, salamat din po Nanay Nerissa sa kanyang pakikinig sa lahat. Hanggang bukas po muli, ganito yung oras, magsama-sama tayong manalangin, magsama-sama tayong ma-revive sa bawat umaga, sama-sama tayong ma-remind sa ating pagkakalimot at ma-bless sa bawat umaga. God bless po sa bawat isa.